Marami sa atin ang maaaring makaramdam ng pagkasuklam o takot sa mga daga. Totoo ito, ang mga daga ay isa sa pinakamabilis dumaming uri ng peste sa mundo. Sa pelikulang ito, isang baryo ang sinasalakay ng mga dagang matagal nang nakakulong sa isang yungib. Ngunit hindi basta-basta inaatake ng mga daga ang mga taga-baryo nang walang dahilan. Ito ay bunga ng kanilang sariling mga kagagawan. Isang manlalakbay kasama ang kanyang anak ang dumating sa baryo upang maghanap ng lunas para sa karamdaman ng bata. Sa kabila ng kanyang pagtulong sa pagpapalayas ng mga daga, sa halip na pasalamatan, siya ay pinagtaksilan at pinahirapan sa udyok ng pinuno ng baryo. Ang tanong, makakaligtas kaya siya sa kalupitan ng mga taga-baryo, at matutulungan kaya niyang gumaling ang kanyang anak? Abangan ang kasagutan. Sa buod ng pelikula na pinamagatang The Piper, isang Korean horror film na ipinalabas noong 2005 at itinakda sa panahon matapos ang Korean War noong 1950s, ay puno ng tensyon at madamdaming eksena. Nagsisimula ito sa isang ama, si Woo Roy-ong, at ang kanyang anak na si Young Nam, na naglalakbay patungong Seoul upang ipagamot ang tuberculosis ni Young Nam, gamit ang mapa mula sa mga Amerikano bilang kanilang gabay. Dahil sa malakas na bagyo, napilitan ang mag-ama sumilong sa isang yungib sa buong gabi. Habang ginagamot ni Woo ang pananakit ng ngipin ng kanyang anak, napansin nila ang isang daga. Si Woo bilang isang manunugtog, ay nagsimulang tumugtog ng plauta. Ang matinding bagyo ay nagbukas ng isang landas sa kagubatan, kaya't sinundan ito ni Woo kinaumagahan at nakarating sila sa isang kakaibang baryo kung saan maraming bata ang may sugat sa kanilang mga tainga at tila ang mga tao dito ay natatakot sa kanilang pagdating. Sinalubong sila ng pinuno ng baryo, na may malamig na ngiti, at dinala sa kanyang tahanan. Habang kumakain, ipinakilala ni Woo ang sarili at ibinahagi na iniwan siya ng kanyang asawa dahil sa kapansanang tinamo niya dulot ng digmaan. Nang marinig ang salitang digmaan, biglang isinara ng pinuno ang pinto pagkatapos sinimulan niyang usisain ang kanilang pakay. Ipinaliwanag ni Woo ang kanilang misyon at ipinakita niya rito ang isang sulat sa Ingles na may nakasulat na, "Kiss my ass monkey," na ibinigay sa kanya ng isang doktor na Yankee. Pinangako ng doktor na gagamutin ang kanyang anak kung makakarating sila sa Seoul bago matapos ang susunod na buwan. Ngunit isa lamang itong malupit na biro. Ang pinuno, na hindi rin marunong magbasa ng Ingles, ay inakala na ito ay isang address. Ibinigay ni Woo sa pinuno ang isang pakete ng imported na sigarilyo bilang suhol, kaya pinayagan na silang manatili sa kanyang bahay. Ang babaeng nagngangalang Misok, na nawalan ng asawa at anak sa digmaan, ang nagdala ng pagkain para kay Woo at sa kanyang anak. Sa araw din kasi na ito ay may nagaganap na pagdiriwang ng kaarawan ang mga taga-baryo. Bilang pasasalamat ni Woo sa pagtanggap sa kanila ng kanyang anak, tumugtog siya ng isang magandang himig sa kanyang plauta habang nagsasaya ang mga bata. Ngunit ang mga magulang ay nananatiling nag-aalinlangan na masyadong mapalapit sa isang tagalabas. Si Misok ay abala sa paghahanda ng isang handaan gamit ang mga itlog, ngunit nang mabasag niya ang isang bulok na itlog, nagtipon ng lahat ng taga-nayon at idineklara ng pinuno na ito ay isang palatandaan na natanggap na ni Misok ang kanyang espiritu ng shaman. Pagsapit ng gabi, inanyayahan ng pinuno si Woo sa bulwagan ng nayon para sa isang pagpupulong kasama ang mga taga-baryo. Pinag-usapan nila ang lumalagong krisis sa nayon patungkol sa pagdami ng mga daga. Habang isinasagawa ang pagpupulong kung paano solusyonan ng problema, nag-alok si Woo ng tulong sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang plauta para akitin ang mga peste palayo sa nayon. Pagkatapos ng ilang pagninilay, inalok siya ng pinuno ng premyong katumbas ng isang baka kung magtatagumpay siyang mapalayas ang mga daga. Siyempre, labis na natuwa si Woo sa narinig, dahil magagamit niya ang pera para sa pagpapagamot ng kanyang anak. Habang pauwi na ang pinuno at si Woo matapos ang pagpupulong, pinag-usapan nila ang sitwasyon sa labas, at sinabi ni Woo na tapos na ang digmaan at maraming mga taong mahihirap ang nagkalat sa lansangan. Ngunit sa kakatuwang dahilan, ipinagbawal ng pinuno ng nayon kay Woo na sabihin sa mga taga-baryo na tapos na ang digmaan. Sinabi rin ng pinuno kay Woo na ipahayag na siya ay isang takas sa digmaan. Kahit labag sa kalooban, sumang-ayon si Woo sa kahilingan ng pinuno.
Kinabukasan, sinimulan ni Wo ang mga paghahanda upang palayasin ang mga daga, habang si Yang Nam ay naiwan sa bahay ni Misok. Masaya siya dahil pumayag si Misok na maging ina niya sa ampon, at napansin din niya na may gusto ang kanyang ama kay Misok. Habang inaayos ni Wo ang bubong ng bahay ni Misok, aksidente niyang nakita si Namso na may ginagawang kakaiba. Napansin niyang pinapakain ni Namso ng karne ang mga daga. Tinanong niya ang pinuno ng nayon tungkol dito, at pinaliwanag ng pinuno na isang araw, bigla na lang umatake ang isang kuyog ng mga daga sa kanilang nayon. Maraming paraan na ang sinubukan nila para itaboy ang mga daga, ngunit hindi sila nagtagumpay. Kahit ang mga alagang pusa nila ay nangamatay dahil kinain din ito ng mga daga. Habang tumatagal, lalong nagiging mabangis ang mga daga kung saan sinusubukan na nilang kumagat ng mga tao, kaya maraming bata sa nayon ang may pilat sa tainga. Dahil dito, regular na binibigyan ni Namso ng karne ng pusa ang mga daga upang hindi na nila kagatin ang mga tao. Dagdag pa niya na noong unang panahon, nang marinig ng mga taga-nayon na paparating ang hukbong Chino, agad silang lumikas at itinago ang mga may ketong at isang shaman sa isang yungib. Ngunit hindi kailanman nakarating ang mga Chino sa nayon, at nang bumalik ang mga taga-nayon sa yungib kung saan nila itinago ang mga may ketong at shaman, natagpuan nilang patay na silang lahat dahil kinain sila ng mga daga, at dito na nagsimula ang pagdami ng mga daga sa nayon. Kinabukasan, sinimulan ni Wo at ng kanyang anak ang paghahanda sa pagpapatalsik ng mga daga mula sa pangangalap ng kahoy, paggawa ng paper mill, at paghahanda ng kulungan para sa mga daga. Naisipan nilang gamitin ang kuweba kung saan sila unang nanirahan sa simula ng pelikula para dito ikulong ang lahat ng daga. Sinimulan din nilang magwisik ng espesyal na pulbos sa bawat daan mula sa kuweba patungo sa nayon. Sa tuktok ng bundok, sinunog ni Wo ang kahoy at nagwisik ng puting pulbos upang makabuo ng usok na kinamumuhian ng mga daga. Dahil sa hangin, kumalat ang usok sa bawat sulok ng nayon, kaya lumabas ang mga daga. Sinundan ng mga daga ang dilaw na pulbos papunta sa kuweba, ngunit hindi inakala ni Wo na gagalaw ang mga ito ng napakabilis. Nagsimula siyang mag-alala na baka mabigo ang kanilang plano. Agad na tumakbo si Wo patungo sa kuweba, ngunit sa kasamaang palad, nadapa siya. Buti na lang at napansin ito ni Yang Nam. Agad niyang kinuha ang pinto upang harangan ang bilis ng mga daga sa isang liko na daan papunta sa kuweba. Sa lahat ng kanyang lakas, pinigilan ni Yang Nam ang pagdagsa ng mga daga, ngunit unti-unti siyang nahihirapan. Sa kabutihang palad, agad na sumaklolo ang kanyang ama, at nang pumasok ang mga daga, ginamit ni Wo ang lahat ng kanyang lakas upang isara ang pintuan ng kuweba gamit ang isang bato. Sa huli ay nagtagumpay sila, at ang mga taga-nayon na dating umiiwas sa kanila ay ngayon mainit na silang tinanggap. Kinagabihan, nililibang ni Wo at Yang Nam ang mga taga-nayon sa pamamagitan ng pagtugtog ng plauta at biolin habang sumasayaw, na nagbigay ng kaaliwan at kasiyahan sa lahat. Nang wala ng mga tao, naupo sina Wo at Misok upang mag-usap, sinusubukang pakalmahin ang kanilang sarili sa kabila ng damdaming namumuo sa kanila para sa isa't isa. Inimbitahan siya ni Wo na sumama sa kanya papuntang Seoul upang magsimula ng bagong buhay. Bagamat tila natuwa si Misok sa imbitasyon, tumanggi siya. Gayunpaman, lumitaw ang isang bagong suliranin. Ang mga taga-nayon na napalapit na kay Wo ay nagsimula ng pagselosa ng pinuno ng nayon at ng kanyang anak. Nang gabing iyon, nalaman ng pinuno ng nayon ang balak ni Misok na tumakas kasama si Wo, kaya't pinuntahan niya ito at tinakot. Ipinaalala ng pinuno ang pangakong binitiwan niya nang una siyang dumating sa nayon na gutom na gutom.
Nang ibinahagi ni Misok ang kanyang kawalan ng kakayahang gampanan ang tungkulin bilang Peking shaman, hindi siya pinakinggan ng pinuno at sinabi niyang kailangan niyang magpatuloy sa pag-arte dahil naniniwala ang mga taga-Nayon na ang sanhi sa pagdami ng mga daga ay dahil sa pagkamatay ng shaman, kaya kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpapanggap bilang shaman upang patuloy ding paniwalain ang mga tao at upang panatilihin silang huwag umalis dito sa Nayon. Sa galit ng pinuno, inapakan pa niya ang binti ni Misok na naging sanhi ng pilay bilang babala sa pagsuway sa kanyang kagustuhan. Balak ng pinuno na patuloy na itago sa mga taga-Nayon na tapos na ang digmaan sa labas upang mapanatili silang mapasunod sa kanyang kagustuhan at pigilan silang umalis sa Nayon. Nagsimula rin siyang makita si Wu bilang isang banta, at upang pigilan ang patuloy na paglago ng kasikatan nito sa mga taga-Nayon, tinawag niya ang mga kalalakihan ng Nayon at sinamantala ang kanilang pagiging inosente upang magtanim ng pagdududa sa kanilang isipan tungkol kay Wu. Dahil sa selos sa pagiging malapit ni Misok kay Wu, sinabi din ng anak ng pinuno na may balak si Misok na umalis kasama si Wu at talikuran ang kanyang tungkulin bilang isang shaman. Dagdag pa rito, iginiit niyang si Wu ay isang espiya ng mga komunista. Dahil dito, nagkaroon din ng dahilan ng pinuno upang hindi bayaran ang ipinangakong gantimpala kay Wu dahil sa kanyang pagiging sakim. Nang pumayag si Misok na sumama kay Wu, ang kanyang kasiyahan ay hindi masukat at sinabi niyang kukunin niya ang premyong pera mula sa pinuno upang silang tatlo ay mamuhay sa Seoul bilang isang pamilya. Ngunit pinigilan siya ni Misok na pumunta sa pinuno, natatakot sa maaaring mangyari kung malaman nito ang kanilang plano. Gayunpaman, nagpunta pa rin siya. Paglabas ni Wu mula sa bahay ni Misok, nakita niyang nagtitipon ng mga residente ng Nayon kaya sumali siya. Ipinakita ng pinuno ang kanyang premyong pera ngunit tumangging ibigay ito dahil may natagpo ang patay na pusa na nangangahulugang bumalik ang mga daga. Nang abutin ni Wu ang pera, biglang pinutol ng anak ng pinuno ang dalawa niyang daliri at itinapon sa damuhan. Ginalugad ng pinuno ang bag ni Wu, kinuha ang mapa at liham mula sa doktor na Yankee, at inakusahan siyang isang espiya. Sa huli, naniwala ang mga taga-Nayon na si Wu ay isang espiya, at ibinunyag ng pinuno ng Nayon ang balak ni Wu na dalhin ang shaman sa Seoul, na lalong ikinagalit ng mga residente. Nang marinig ang kaguluhan, agad na tumakbo si Yang Nam papunta sa kanyang ama, umiiyak sa nakitang paghihirap nito at sumunod din si Misok. Hinila ng mga taga-Nayon si Wu habang tinatawag siyang espiya. Nang makita nila si Misok, itinakwil din ni Misok si Wu at sinabing siya ay isang komunista upang iligtas ang sarili mula sa galit ng pinuno at sa parusa nito. Nang makita ni Wu na ang tanging tao na pinagkakatiwalaan niya ay pinagtaksilan din siya, tuluyang nadurog ang kanyang puso at sumuko siyang ipagtanggol ang sarili. Kinuha ng pinuno ang kanyang plauta at pinunit ang liham, ang tanging paraan upang marating niya ang doktor na maaaring makagamot sa kanyang anak. Muling binugbog si Wu, ngunit biglang lumitaw si Misok na nakasuot na ng shaman na kasuotan at may sugat sa tiyan dulot ng isang saksak. Ipinahayag niya na ang mga taga-Nayon ay walang utang na loob at balang araw ay magdaranas sila ng matinding kapahamakan at sakuna. Ipinropesiya niya na sa isang araw na walang araw, mamamatay silang lahat, at ang kanilang mga anak ay maiiwang mabuhay o mamatay ayon sa kapalaran. Ipinahayag niya na dumating na ang bisita at pagkatapos ay nagsisigaw bago siya bumagsak at pumanaw dahil sa labis na pagkawala ng dugo mula sa sugat. 아이들은 살까 죽을까? 온다! 손님이! Pagkatapos bumalik ang eksena sa nakaraan, kung saan nalantad na ang mga taga-Nayon ay dating mga refugee pala ng digmaan. Ang orihinal talaga na mga naninirahan sa lugar ay isang kolonya ng mga ketungin na pinamumunuan ng isang shaman. Nakiusap ang mga bagong dating na kung pwede ba silang manirahan sa kanilang nayon at nangakong mamumuhay ng mapayapa kasama nila. Gayunpaman, nang sila'y payagan ng tumira sa nayon, pinagtaksilan nila ang shaman at ikinulong nila ang mga ketungin sa isang kuweba kasama ng shaman dahil sa takot na mahawaan sila ng mga ketungin. Kalaunan, binalikan nila ang kuweba at natuklasan nilang kinain ng mga daga ang mga ketungin at ang shaman lang ang tanging natirang buhay. Inilabas nila ang shaman na nagpahayag ng parehong propesiya na sinabi ni Misok.
달이 없는 밤과 해가 없는 날, 단 하루 동안에 모두들 흉측하게 죽을 것이다. Dahil dito, ipinagutos ng pinuno ng nayon na sunugin ng buhay ang shaman sa loob ng kuweba. Dahil sa apoy, tumakas ang mga daga papunta sa nayon at ito ang naging sanhi sa pagsisimula ng salot. Balik sa kasalukuyan, pinalayas ng pinuno at mga taga-nayon si Wo at kanyang anak. Pero ang walang pusong pinuno na ito ay nilagyan ng lason ng pagkain ni Wo. Kinaumagahan, si Wo na sugatan at pagod ay nakatulog sa isang puno. Samantala, nakita niyang namang pagkain sa bag na may lason, at dahil sa gutom, muntik na niya itong kainin. Ngunit naalala niya ang plauta ng kanyang ama na naiwan sa nayon. Bumalik si Yang Nam upang kunin ang plauta, at nagising si Wo na may nakitang patay na daga na kinain ang pagkain. Pagkatapos napansin niyang nawawala ang kanyang anak. Agad na nagmadali si Wo upang hanapin ang kanyang anak, habang si Yang Nam nakakarating lang, ay nakaramdam ng gutom. Naalala niyang nasa kanyang bag ang kanin, kaya't hindi na siya nag-isip pa at kinain ito ng may gana. Gaya ng nabanggit kanina, ang nakabalot na kanin na ibinigay ng pinuno ng nayon ay may lason, kaya't nagsimulang magsuka ng dugo si Yang Nam. Ngunit sa kabila ng matinding paghihirap, sinubukan pa rin ni Yang Nam na lumakad upang hanapin ang kanyang ama, upang kahit papaano ay masilayan pa niya ito bago siya tuluyang malagutan ng hininga. Patuloy na sinubukan ni Yang Nam, ngunit tila hindi na niya kinaya, at bigla na lamang lumipad ang kanyang katawan. Nakita ito ni Wo at agad siyang hinila. Ito ang espiritu ni Yang Nam na tuluyan ng lilisan sa mundong ito. Ayaw siyang pakawalan ng kanyang ama, ngunit ngumiti si Yang Nam na tila sinasabing hayaan na siyang lumisan ng payapa. Nang makita ang ngiti ng kanyang anak, sa wakas ay pinakawalan na siya ni Wo at hinayaang umalis patungo sa kawalang hanggan. Agad na niyakap ni Wo ang bangkay ng kanyang anak, habang inaalala ang lahat ng kanilang pinagdaanan at masasayang alaala nilang magkasama. Ngunit may isang bagay na nagbigay ng kaunting ginhawa kay Wo. Wala nang sakit si Yang Nam ngayon. Habang dumidilim ang langit, narating ni Wo ang tuktok ng burol at pagkatapos inalis ang batong nagtatakip sa kuweba kung saan niya ikinulong ang mga daga. Sa bigat ng kanyang puso, sinunog niya ang labi ng anak sa burol, at ang usok ay nagdala ng dilaw na pulbos na nagpapaakit sa mga daga at kumalat ito sa bawat sulok ng nayon. Pagkatapos, tinakpan ni Wo ang kanyang katawan ng puting pulbos upang hindi siya kagatin ng mga daga at inakit ang mga ito papunta sa nayon gamit ang malungkot na himig ng kanyang plauta. Dali-daling bumaba ang mga daga sa walang utang na loob ng mga taga-nayon, kasama na ang mapagmataas na si Namsu. Nang makita ng pinuno ng nayon ang panganib, dinampot niya ang kanyang samurai at tinangkang patayin ang mga daga. Dito nabunyag ang kanyang lihim, at lumalabas na siya pala ay isang sundalong komunista na nagtatago. Nilabanan niya ang mga daga at muling hinarap si Wo, ngunit sa huli, nilamon siya ng rumaragas ang mga daga. 정말로 사람의 탈을 써 어떻게
Sinubukan niyang umakyat sa lubid upang makaligtas, ngunit nahulog siya sa patibong na itinanim ni Namso. Doon, nilapa siya ng gutom na mga daga hanggang sa bawian siya ng buhay. Pagsapit ng bukang liwayway, hinipa ni Wo ang kanyang plauta at pinangunahan ang mga natitirang bata papunta sa kuweba. Sa kanya ito tinakpan upang sila ay manatiling ligtas. Pagkatapos, humarap siya pabalik, mabigat ang kanyang puso, tila isang hudyat na siya ay aalis upang sundan si Yang Nam, ang kanyang pinakamamahal na anak. Ngunit sa katotohanan, ang kanyang katawan ang naging Panginoon ng mga daga na handang parusahan ang mga taong walang utang na loob.